Kamusta ang lahat at magandang araw po sa atin lahat mga kabayan. Babalik po tayo para sa ating panibagong update, panibagong issue, lalo na itong makontrobersya na paglaya ni dating Senadora Laila De Lima. Alam po natin na kapag pumalit na nga ang administrasyon, ang mga nakasuhan sa mga nakaraang administrasyon madalas ay nakakalaya dahil nagiging kaalyado nila ang bagong namumuno o kaya dahil sa bahid ng pamulitika ay napapalaya ang iba. Ngunit sa kaso ni De Lima, mga kababayan po natin, ito ay kakaiba dahil illegal na droga ang sangkot dito at mismo sa bilibid nangyayari ang transaksyon at nagkakaroon pa ng mga diskuhan, party, sayawan, mga artistang pumapasok diyan. Kaya labis na lang ang galit ni dating Pangulong Digong. Pinaimbestigahan at napatunayan at nakulong itong si Laila De Lima ng mahigit na 6 na taon. Matibay ang ebidensya at sinabi ng korte na hindi siya pwede magpiyansa. Ang nakakapagtaka mga kababayan po natin, ang mga testigo ay dahan-dahan na bumaliktad at nabigyan ng pagkakataon itong si Laila De Lima na makapagpiyansa. Masyadong maingay ngayon ang mga dating kontra gobyerno po natin o yung mga dilawan, pinklawan. At ngayon ay mukhang iba ang kanilang iniingay. Imbis na ang administrasyon ang kanilang binabanatan, ang dating administrasyon ngayon ang kanilang binabanatan sa mga isyo na nakaraan pa, which is totoo naman at talagang nakulong itong si Laila De Lima dahil napatunayan na may mga sangkot nga siya sa illegal na droga. So, sa pagbaliktad, mga kababayan po natin, ng mga witnesses at sa paglaya ni De Lima, malakas ang ugong-ugong na umano'y posibleng may connection ito sa paninira kay Vice President Sara Duterte at umano'y sa kasong niluluto para kay dating Pangulong Digong. At ngayon, may mga nagsasabi na posibleng ito ay galing sa Malacanang at kung hindi man si Pangulong Marcos ay posible ang kanyang asawa na may personal na galit umano kay Pangulong Digong. At kung si Senator Bato de la Rosa ang tatanungin, ito ay may kulay politika. Unahin po natin yung nabanggit nyo po na dahan-dahang nadidismiss o nabibigyan ng bail sina De Lima pagkatapos ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, pakilinaw po natin, ano pong tinutukoy niyo doon, Senador? Ay talagang that's my personal observation, no? At lahat naman tayo nakikita natin yan at na talagang dandahang nadi-dismiss. So totoo nga nangyayari yan. Pag nagbago na po itong gobyerno na nagsampa ng kaso at napalitan, ganun po ba? Well, I don't know. You better ask the court, no? O yung judges na nag-dismiss o nagbigay ng bail kay Senator De Lima. Siya ang tanungin natin. Because So medyo Lailo o medyo umiingat itong si Senator Bato de la Rosa sa kanyang mga binitawang salita, lalo na sa pagpapalaya kay De Lima. So ayaw niya magbigay ng pangalan, ayaw niya magbigay ng konkretong conclusion. Ngunit malinaw ang kanyang nakikita ay may bahid politika. Di ba, mga kababayan po natin? they're the ones handling the case. Tayo, as an outsider, yan ang obserbasyon. Kahit ikaw man siguro, obserbahan mo. Na dahan-dahan na di-dismiss, dahan-dahan na nabigyan ng bail, and it's really happening. Ayon sa desisyon ni Muntinlupa RTC Judge Energito, hindi raw napalakas ng prosekusyon yung akusasyong guilty sina De Lima. Sang-ayon po ba kayo rito na mahina po ang inihaing ebidensya ng nagdaang administrasyon? Well, kahit na I don't agree, but I cannot question the decision of the court. I have to respect it. Opo. Hindi ko nag-agree, no, Igan. Opo. But hindi ibig sabihin na porke na-dismiss ngayon at noon nag-hold water ang kaso ni Senator De Lima, Opo. ay wala talagang basihan yung pagkaso sa kanya. In fact, nakasuhan siya, nalabasan ng warrant of arrest. So, korte, desisyon ng korte. Korte ang nagbigay ng warrant of arrest, di ba? Opo. So, hindi natin masabi na walang basihan.
siguro nagbago lang ang paningin sa kaso ngayon na wala na si President Rodrigo Duterte, pero talagang may basis yung korte. Bakit naman na-issue ng warrant kung walang basihan, di ba? Opo. Nakausap niyo na po ba si dating Pangulong Duterte tungkol dito sa... So yan po ang pananaw at sinasabi nga ni Senator Bato de la Rosa ay talagang may bahid pamulitika ang paglaya ngayon ni Senator Leila de Lima. At ayon sa impormasyon na ating nakuha, mga kababayan po natin, itong si Leila de Lima ay gagamitin sa pag-iingay para tirahin itong si dating Pangulong Digong at siraan itong si Vice President Sara Duterte. Posible po yan, mga kababayan po natin. At sa paglabas ni Trillanes, ay kasama umano ito sa planado na pagpapalaya kay Senator Leila de Lima. So mukhang may malaking tao na nakaupo ngayon sa ating gobyerno na nasa likod sa mga aksyong ito at posibleng ito ay preparasyon na rin para sa 2025 at para sa 2028. Tandaan po natin, ang mga politiko ngayon ay gumagalaw para maparalisa itong kampo ni Vice President Sara Duterte at ang ilan naman ay hinatak or lumipat sa partido ngayon ni House Speaker Martin Romualdez at ni Pangulong Marcos. So kung titingnan natin, mga kababayan po natin, dahan-dahan na lumipat itong mga balimbing na politiko na hindi na dapat nating iboto, hindi na dapat nating piliin pagdating ng eleksyon dahil wala silang personal, wala silang talagang personal na agenda na tumulong sa taong bayan, kundi pumunta sa mga politiko na talagang mabubusog ang kanilang bulsa at magkaroon ng maraming proyekto. So, ika nga, ang sabi ni Pangulong Digong, walang prinsipyo. Maliban na lang talaga sa mga politiko na nanindigan at nanatili sa kanilang posisyon at sa kanilang partido, nagiging tapat. So kung tapat sa partido, tapat sa kanilang prinsipyo, siyempre, tapat yan sa taong bayan, mga kababayan po natin. So sana malaman agad kung sino talaga ang nasa likod nito kasi may mga ugong-ugong na umano'y nasa administrasyon din ang gumagamit kay Leila de Lima at itong si Trillanes at sinasabi na si Trillanes ay posibleng makakapasok pa sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So, we're not sure. Yan ay talagang umuugong pa lang na balita, mga kababayan po natin. At sa paglaya ni de Lima, ano kaya ang masamang indikasyon nito para kay Pangulong Digong? Ito na kaya ang kanilang paraan para mapapasok itong ICC, lalo na sa pag-iingay ni Leila de Lima, o kaya ito umano ang sagot na solusyon ni Pangulong Marcos sa hinihiling ng iyo na umano'y palayain itong si Leila de Lima para matuloy nga ang ilang transaksyon ng ating gobyerno para sa Europe, mga kababayan po natin. So hindi pa ito malinaw, ito pa lang ay mga parang puzzle na nakikita po natin. Kaya para sa karagdagang update at sa pagpapatuloy ng ating pagbigay ng ating komentaris, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa ating social media platform. At kayo ay nakikialam, kayo ay may pakialam sa mga may init na isyo na nangyayari sa ating bansa. Huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento sa loobin patungkol sa isyong ito. Maraming salamat, kabayan.